Magandang araw mga brad. So tayo ay pupunta ngayon sa Inside Racing Bike Fest 2025 sa World Trade Center. So objective naman natin is to check new brands na naandun for electric motorcycles, and of course to check mismo yung pinaka-event. Sabi nga nila malalaki daw yung discount, and tingnan natin kung ano ba yung mga naandun mga brands, no? So, sabi nga, ang sinasabi nga natin, yung mga ginagamit natin for electric motorcycles is ganun din naman na mga piyesa ang ginagamit din sa mga motor. Like for example, yung ating brake system, ako po ay gumagamit ng 4-pot ng Race Power. Aking brake master ay RCB. So yun. And of course, yung mga aftermarket brands na to is mga talagang globally na kilala for, of course, these kinds of of system, like mga braking system, suspension, mga ganyan. So doon tayo po ay nagtitiwala, kaya yun po yung mga pinipili kong mga brands for our electric motorcycle. So syempre nandyan din yung mga gulong, no, halo-halo, no? So kaya ano pang hinintay natin? So samahan nyo po ako ngayong short video na to. Ipakita ko sa inyo yung highlights ng event. Baka makakita tayo ng mga tropa natin from the motorcycle industry. So para makapag-share din, no? Baka may share sila sa atin regarding their products na rin. Okay, so again, I'm your Brad Oli. Samahan nyo po ako. Let's go! Brad Oli TV. Let's go! Tayo on our way to World Trade Center para sa ating bisita sa Inside Racing. So silip lang tayo kung anong meron, and balita ko may mga test drive pa. So tayo kung may opportunity, mag test ride tayo ng mga electric motorcycles kung meron. And of course, para makita natin yung mga bagong technology kung meron man sa kanila, no, sa mga models nila. So isa sa mga objective natin, syempre sa mga bagong model, tanungin natin kung ano yung mga specification, performance na makakatulong sa atin makapag-decide kung ikaw ba ay into electric motorcycles, ano ba yung mga normally na tinatanong, no, sa pag-i-electric. So syempre ang unang tatanungin natin dyan is yung rated power ng kanilang motor. Kasi syempre ito crucial yan. Kung ikaw, depende kasi sa ang pagpili kasi ng electric motorcycle, depende kasi yan sa pangangailangan mo. Lagi ko sinasabi yan. Kung ikaw ay madalas sa paahon or madalas kang puro patag lang, so iba-iba yung requirements. Gusto mo ng medyo ang takbuhan parang pang motor, pang conventional motorcycles, o ano yung mga kailangan mong hanapin, no? Next will be ano yung peak power niya, kasi meron kasing iba mataas yung, like for example, mataas yung rated power, pero iba yung peak niya, no? Yung peak power niya. So bigyan ko yung example, yung aking mid-drive motor, actually rated siya at 3 kilowatt, pero yung kanyang continuous power or rated power, or yung continuous rated power niya is yung 6,000 watts. Okay, tapos ang peak power niya is 10 kilowatt. Pero minsan pag actually pag tinetest natin, nakikita natin sumasagad minsan ng 15, pero burst lang yun, hindi siya bumababa doon, burst lang. So yun, no? So like for example sa mga na-test ride natin na units, like yung mga Ziho, yung mga Segway, makikita nyo ang laki ng difference ng peak power niya. So ano bang importance nun? Importance nun, lalo na kunyari bigla kang aarangkada, bigla kang bibira, so alam mo kung ano yung limits mo, kung hanggang saan, para ganun din sa pagpili ng ano mo, ng iyong battery, no? So yun, isa sa mga tinitingnan yun. Next will be the controller. Ilan ba yung max line and max phase? Kasi dito nyo malalaman kung gaano kabilis ang magiging potential nung tatakbuhin ng iyong motor sa max line. Sa max phase naman, or yung phase current papunta sa inyong motor, doon nyo naman malalaman kung ano yung acceleration na kaya niyang gawin, di ba? Or yung max acceleration. Next will be type of
battery. Kung ito ba ay lithium, syempre maraming klaseng lithium. May lithium ion, may lithium phosphate. So yun yung mga i-check natin, no? Tapos of course, ano yung mga special features niya, di ba? Kasi like for example, ABS. Laking bagay na may ABS, kasi lalo na yung sinasabi ko nga na sa sobrang taas ng momentum ng ating mga electric motorcycle, lakas ng torque, so mataas ang momentum, ang hirap mong pigilin. So pinakamagandang for me, it's a safety feature is yung kanyang ABS o yung anti-lock braking system. Although bihira ang meron, pero yung mga meron dito sa Pilipinas, yung mga talagang mga branded globally, mga branded like yung Segway, yung Zio AE8S Plus, yan, yung mga ABS yan. Nung nag-check ako sa online, nag-check lang ako sa Alibaba, parang around 7,000-8,000 pesos yung buong module, yung kit. Ang mahal yung yung transport papunta sa Pilipinas. So parang gagastos ka around mga 15 to 20,000 pesos for that. And hindi ka pa sure kung gagana yun sa'yo, di ba? So kaya medyo hesitant pa ako na mag-purchase ng ABS kasi tingin ko yun na lang yung kulang din nung sa unit ko. So kaya yan, yung mga special features. Tapos of course the price. Ito ba ay para sa'yo, no? So again, for me, ang price is maraming factors yan eh. Syempre minsan yung iba bibilin mo because of the brand, no? So ayoko na magbanggit kasi merong iba na ano mo yan, 1,200 watts pero ang mahal. Parang pag nag-upgrade ka ng isang L3 na electric motorcycle, pareho lang kayo nagagastusin, di ba? So you're just buying the brand. Anyway, so yun naman, when you're buying the brand, syempre yung parang ang sinasabi mo, you're buying peace of mind, buying confidence, di ba? So yun naman yan, it's part of sales and marketing. Syempre last question will be, ito ba ay recognized na ng LTO and ng Department of Energy? Bakit for me kailangan yun? Because one day na magkaroon ng, or in the future na need na i-register ang mga electric motorcycles, ito yung mga basic requirements para ma-rehistro ang inyong mga electric motorcycle. Number 1 is yung ma-recognize ka ng LTO and yung unit mo, and of course yung ma-recognize ka rin ng DOE or Department of Energy. Ito yung mga requirements. Kaya ito yung mga itatanong natin sa mga brands na naandun. So balita ko nandun si e-scooter. So tingnan natin yung mga units nila. May isa yung bago na feature na rin sa mga ilang mga vlogs na mga motorcycle vloggers. So yon, so check natin yan. So tingnan natin yung iba kung ano pa yung mga meron. Yan, we're here. So World Trade Center. Hanapin lang natin yung entrance. So I'll be back again later. Medyo napaaga lang tayo ng hindi naman onte. Actually 8:12, 10 o'clock pa pala yung opening. So medyo maaga pa. And sabi nga nila okay na rin kasi later haba daw ng pila. So sige, so tayo maghintay na lang hanggang 10 o'clock. Update ko na lang kayo later. So yun, nakapasok na tayo. Haba ng pila. So ikutin na natin.
muna natin sa dulo. So yan, iba't iba, may mga brands ng mga motor ngayon, dami. So from European brand, China brand, Japan, of course Kenda, nandito. First na electric booth na nakita natin. GoPro. Check natin. Okay, so we're here at EcoPro. So nandito si Madam Ras. Okay, so para sa EcoPro na brand. So nandito yung mga Suron. So talagang kilala globally na mga brands to. So nandito, so please invite them, ma'am. What's up mga ka-EcoPro? Iniimbitahan namin kayo sa last day ng ating Inside Racing Bike Festival and Trade Show. Pangatlong araw na to guys, meron kami exclusive discounts para sa mga Suron natin, Talarium, meron din tayong power. Marami tayong Vertex dito kaya tara na, let's go! Ano yung mga best seller niyo po dito? Yan talaga sir, si Suron tsaka si Light D and si Ultrami po. So itong Suron na to kasi nakikita natin global na mga brands, no? So dito ilang watts yung motor niya? Ito sir, usually 250cc to sir. Then ito po, 115cc po yung ano nito. So converted. Converted po. Pero in terms of ano, nakalagay kasi dito is 8,000 max power. Ano to, rated? Maximum power lang, Max. rated lang. Ano yung rated Kasi niya? yung peak power sir. So iba pa yung peak power niya. 800 watts sir. 8,000 to. Lakas na to. 8,000 tapos Oh. yun po case. Ito po peak power na siya, 12.5 kilowatts. Okay. So naka-lithium battery. Anong type ng lithium battery po ito? Ano lang po yung normal na lithium battery? Lithium ion? Okay. Ano siya? Natatanggal? Yes po, natatanggal. So yun ang maganda kasi pag kunyari nakatira ka sa condo, pwede mong tanggalin, di ba? Pwede, no? Sige. So ang ano is Suron Light B. Yan, so kung mga hindi kayo familiar sa Suron, actually sa West, sa US, yan na madalas na kinukuha na mga brands. Okay. So yan. So thank you ma'am for accommodating me. Guys. So isa pa lang ang nakukuha nating electric motorcycle brand, EcoPro. So yun, nakita na natin yung next na electric. Ewan ko kung binibenta nila. So Urban Mobility, Motorrad, BMW. Hi. We're here at
Naction. So, by ano yan? Anong company niyo, sir? Ang company namin sir is National Rock and Highland. Oh. Mga luxury po. Okay, okay, so sige. So, syempre takaw pansin tong ating bagong nakitang brand dito sa Inside Racing Bike Fest. So, si Sir, anong name Gab po. Gab sir. Gab. Si Sir Gab ang mag-explain para sa inyo. Yan. Pakilakasan lang, sir. So, hello mga guys. Bali ito si Naction IF Pro. Bali ito yung top of the line natin. Top ng ano niya naman is 180 kilometers range. So, ang ano niya, top speed niya rin is 115. Tapos sir, 0 to 50 kph niya, 2.8 seconds lang. Ganun siya katuloy. So, very torquey, no? Yes, sir, Ang taas very na acceleration. Tapos sir, ang ano niya, ang charging port niya sir is type 2. Yung mga pang electric vehicle. Okay. Ito sir, pakita ko. Ang ano niya sir, ang mga features niya dito, yan sir, type 2, so pwede ka mag-charge sa mga mall. Okay. Sa mga mall natin sir, one na powered charging niya lang, charging time. Tapos pag mga portable naman po mga 3 hours. So ano niya sir, at features niya, meron siyang blind spot warning, and also sir, meron din siyang reverse, saka parking brake. Tapos sir, meron na rin siyang cruise control. And your for safety sir, meron siyang traction control, saka ABS. Wow, nice. Yeah. So, pero to, question lang, sir. Itong unit ba na to is LTO classified na? Yes sir, and classified na po siya as 150cc. Okay. So, ano na siya, ready for registration na? Ready for registration. So, ibig sabihin, pag kumuha sa inyo, may registration na kasama, may plaka na, Meron sir registration na kasama, para sa amin po yan. Oo, tama. Yes. Okay, sige. So, magkano naman ng ano nito? At sir, SRP? nag-range po siya na 488,000. 488,000. So, saan ang mga service, ano nyo? Kunyari, bumili, tapos mag-PPMS or ano man, saan For now ang sir, ang PMS namin sa Balintawak or sa ano sir, Valenzuela po. So, ang ano lang, ang address namin sir is 888 West Service Road, NLEX, tapos sa may Valenzuela po. Okay, sige. So, please invite them, sir, Yes. para masubukan yung bago nyong brand. May test ride din ba Pero kayo? kami test ride. Sa labas o sa Saan sir? Valenzuela? Sa Valenzuela. Okay, sige. So, paki-invite na lang sila. So guys, i-invite ko kayo na mag-test ride sa amin ng National IF Pro. So para sir, mapin nyo po yung mga riding comfort, yung mga features niya, and also yung bilis. Okay. Yes, sir. Sir Gab, maraming salamat po. Oh, sir, thank you po. Okay, Thank you, sir. Thank you. So yun. So Naction. So, hindi ko alam kung paano i-pronounce. So, tama si Sir Gab. Maraming salamat po, Sir Gab. So nandito ngayon tayo sa e-scooter naman. Yan. So sa mga pinaka sikat na brands for electric motorcycle. So yun, wala pa masyadong tao ngayon sa e-scooter. Sabi meron daw unit na labas. So mamaya kung may oras pa, ano oras na ba? So nag-abol din ako ng time. So pero yon, so tatlo yung ano rito, si EcoPro, si Naction, and of course si e-scooter ang available ngayon na mga electric dito sa event ng Inside Racing. So nandito tayo ngayon sa test ride area. So nandito si Hero, Suzuki, Honda, of course yung kanilang E1. Yon, test ride na natin yan. Ganda ng Kimpo.
Sige sir, please invite them. So yan. Hi, good morning. In-invite ko po kayo na i-try nyo po yung mga unit namin. E5, EJL at EJ. At visit nyo rin po yung mga dealer namin para makakuha po kayo ng mga Test drive. test drive na ganito. Ayan, daan-daan lang sa throttle, sir. Ano po siya eh? Mga ma'am sir, good day sa inyong lahat sa mga gusto pong mag-try po ng mga e-bikes ni Eco Pro. Kaya pumunta lang po kayo dito sa World Trade Center at subukan na po ang iba't ibang mga units dito sa mga, ayan, nakita nyo naman iba't ibang mga malalaking kumpanya nagsama-sama dito sa World Trade Center. Subukan nyo na. Ayan, hindi lang papauli ang ating surod tsaka yung ating chat. Wala na kayo mga guys. See you there. See you. So technically yun lang ang mga naikutan natin sa event na to. So tingnan ko kung meron akong matetest ride mamaya sa labas and may time pa. So again, maraming salamat sa sumama sa akin sa video na to. No, katapos po. So yun po. Ito po ang Inside Racing Bike Fest 2025. So I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Bye.